Magandang araw po sa atin sa mga taga-Caloocan dun sa Bagong Silang. Magandang umaga po at Happy Lord's Day. Ngayon po, isang malaking pribileyo po na ako po ay magamit ng Diyos na makapaghayag sa inyo ng kanyang mga salita. Kaya samahan po ninyo ako. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Lucas. Alam ko, familiar sa atin ito. Lucas chapter 16, beginning verse 19 up to 31. So, pamagat po ng ating aralin ay Lazarus and the Rich Man. So, familiar sa atin ito. Ilang beses siguro natin napakinggan ito. Pero I hope na meron na bago tayong matutunan sa ating aralin ngayong umaga na ito. So, sundan po ninyo ako. By the way, ang gamit ko po ay Pinoy version. I don't know kung familiar kayo dito sa translation na ito. Pero maganda po itong translation na ito dahil tatagli siya at the same time sarap basahin at pwede na maaralin. Kaya gamitin natin ngayong oras na ito. So, verse 19, basahin ko po. Luke chapter 16, beginning verse 19 up to 31. So dito, merong mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. Nakaiga sa tabi ng gate niya ang pulubing si Lazarus na punong-puno ng sugat. Gusto niyang kainin ng mga tirang pagkain na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. Dinidilahan naman ng mga aso ang sugat niya. Namatay ang pulubi at dinala ng mga angels sa tabi ni Abraham. Namatay din naman ang lalaki at nilibing. Sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno, tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazarus sa tabi nito. Sumigaw siya, "Tatay Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya at basain ang dila ko. Kasi hirap na ako dito sa apoy." Pero sinabi ni Abraham, "Anak, naalala mo ba nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay at masasama naman ang tinanggap ni Lazarus. Pero ngayon, nag-i-enjoy siya dito. Habang ikaw naman ang nagdudusa, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, so hindi makakatawid ang mga nandito at hindi makakatawid ang mga nandiyan." Sinabi naman ng mayamang lalaki, "Kung ganun po, please, Tatay Abraham, pupuntahin niyo po si Lazarus sa bahay ng tatay ko para mawarningan niya ang 5 kong kapatid na lalaki nang hindi rin sila mapunta sa lugar ng pagdurusang ito." Sumagot si Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ang teachings ng mga prophets. Iyon ang pakinggan nila." Sinabi ng mayaman, "Hindi po sapat ang mga yon. Pero kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang mga kasalanan nila." Sumagot si Abraham, "Kung hindi sila makikinig kay Moses at mga prophets, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa sa mga toilets." Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umaga ito. Nalangin po namin na patubayan niyo po kami, patawarin sa mga pagkakasala. Tulungan niyo po kami na mag-aaral niyo mga salita, yung sa Espiritu ang bigay sa amin ng kanuwan na nagbumuna. So, gabayan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, isang malaking pribileyo po na makapaghayag sa inyo ng salita ng Diyos. At ito po ay isang parable ni Jesus Christ. Alam natin si Jesus Christ maraming parable. At isa ito sa mga napakayamang parable na itinuro ni Jesus Christ. By the way, marami kasi nagsabi, iba hindi daw ito parable. Pero
based sa mga wordings na ginamit ni Jesus Christ, parable. Parable po ito. So, at hindi lang to basta parable, ito ay parable patungkol sa hell. Alam ko, marami sa atin gustong aralin ay heaven, langit, langit. Ayaw aralin ng hell. Pero si Jesus Christ, most of the time, nagtuturo siya patungkol sa hell. Kaya maganda po na aralin po natin itong parable nito. At sabi niya, ni Montgomery Boyce, sabi niya, itong parable na ito daw ay most disturbing story dito sa New Testament. Most disturbing. Sabi naman ni R.C. Sproul, itong parable na ito ay hard to accept parable. Mahirap tanggapin. Sabi naman ni John MacArthur, sabi niya, you need a man to fully understand this parable. So, napakayaman po kasi ng parable na ito. At itong parable na ito ay merong naparaming contrast dito. For example, si Lazarus, sobrang hirap. Yung mayaman naman, sobrang yaman. At maraming pagkain, tapos si Lazarus walang makain. Yung mayaman, masarap yung buhay. Yung si Lazarus, may sakit na yung contrast. Pero, ito ay contrast ng, yung contrast ito, nag-contrast pa. Yung contrast, nagbaliktad. Dumating yung panahon, si Lazarus naman yung maginhawa, at yung mayaman naman yung nagdurusa. So, ngayon po, at ating para hindi tayo mahirapan na sundan yung ating aralin, at kasi aralin po natin ito verse by verse, bibigyan ko na po kayo ng outline, simple outline. Ang outline po natin ay meron po tayong 3 points ngayong umaga na ito. Life, death, and life after death. Life, makikita natin yun, verse 19 to 21. Death, verse 22. Life after death, verse 23 to 31. So, unahin natin yung life. Makikita natin ito, verse 19 to 21. Isa-isayin po natin. Sabi dito, verse 19, merong mayamang lalaki. So, isa muna tayo. Sino ba ito? Sino ba itong pinapatungkulan ni Jesus Christ sa parable na ito? Walang iba ang pinapatungkulan ni Jesus Christ sa parable nito, especially yung mayamang lalaki, ay ang mga Pariseyo. Kasi ang mga Pariseyo, ang audience ni Jesus Christ during this time, and then kung makikita natin sa bandang itaas na talata, makikita natin doon na mga Pariseyo ay mga mukhang pera. Kaya, sabi ni Christ, nagbigay siya ng parable, sabi niya, merong mayamang lalaki. At yung mayamang lalaki, walang pangalan. Yun lang, mayamang lalaki. Na ito yung description sa mayamang lalaki. Gaano ba siya kayaman? Merong mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit. Sabi doon sa iba sa English translation, pine linen. Purple pine linen yung kanyang kasuotan. Yung pine linen po na tela ay yung isa sa pinakamahal na tela noong ancient time, during the New Testament era. At yung kulay purple, kasi purple pine linen, ang pinakamahal na pang-dye o kulay na meron kang maisusuot, yung pinakamahal na kulay na damit na magkakaroon ka nung panahon ni Christ. Kasi ngayon sa panahon natin, kahit anong gusto mong kulay, walang problema. Pero during the time ni Jesus Christ, ang suot nito ay purple pine linen. Ang pine linen kasi, yung purple, yung panday na purple, mostly nakukuha yun sa mga seashell. So, mahirap kaya mahal. So, makikita lang dito, sabi dito, merong mayamang lalaki na nakasuot ng mahaling damit at saganang pagkain araw-araw. So, nakasuot ito ng mamahaling damit araw-araw. At hindi lang yun. Araw-araw din, sagana yung kanyang pagkain. So, makikita natin na
Kung sagana araw-araw sa pagkain, araw-araw dito piyesta. Ganun kayaman itong may amang lalaki nito. Ganun siya ka-rich. Kasi una, araw-araw suot niya mamahaling damit. Hindi nagsusot ng pambahay. Puro panlakad yung damit. At araw-araw sa pagkainan niya, piyesta. Sabi dito, sagana sa pagkain, araw-araw. Hindi every week, hindi every sahod, hindi araw-araw. Sagana ang pagkain na meron itong mayamang lalaki nito at ganun siya kayaman. Pero ito na. Nakahiga sa tabi ng gate niya. Meron silang gate. At nung ancient time, ang mga meron lang talagang gate, yung mga mayayaman. Nakahiga sa tabi ng gate niya ang pulubing si Lazarus. Pulubing si Lazarus. So, mahirap na si Lazarus at mayamang lalaki. At gaano kahirap si Lazarus, gaano kahirap yung kanyang sitwasyon. Sabi dito, sa gate niya ang pulubing si Lazarus na punong-puno ng sugat. Punong-puno ng sugat. So, dati akala ko dito, ketong, pero hindi pala. Punong-puno lang mga sugat. At ito, kasi kapag may ketong sa kanila, hindi nila, remember, nung Old Testament, ang mga may ketong, wala pa namang gamot ang ketong, kaya ang ginagawa nila dati, pag may ketong, hinihiwalay. Iba ang mga lugar na mga may ketong, hindi makakalapit sa mga ordinaryong tao na walang sakit. Pero ito si Lazarus, wala siyang ketong. Meron lang siyang mga sugat sa katawan. Maraming sugat sa katawan, punong-puno ng sugat, pero hindi ketong. So, tuloy po natin. Mahirap na siya, may sakit pa. Mahirap na nga yung mahirap ka na, may sakit ka pa. Napakahirap ng sitwasyon. At ito pa, hindi lang siya pulubi, hindi lang siya may sakit. Ito pa yung gusto niya. Ito yung desire niya, hiling niya. Gusto niyang kainin ang mga tirang pagkain na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman. So, ito yung kanyang desire. Gusto niyang kainin yung mga nahuhulog na pagkain sa mesa. Yun ang kanyang desire. Yun ang gusto niya. By the way, yung mga nahuhulog na pagkain sa mesa ng mga mayayaman, yun ay most of the time, yun ay bread. Kasi yung ginagawa nila sa bread before, yung mga lumang bread, after nila maghugas ng kamay, yun ang ginagawa nilang napkin. Pinangtutuyo nila pagkatapos nila maghugas ng kamay, pagkatapos kumain. Ang pinangtutuyo nila sa kamay nila yung mga old bread nila, and then syempre crunchy na yun, nauhulog sa baba ng lamesa, and then ayun ang gustong kainin ni Lazarus. Ganun katindi, ganun kahirap yung sitwasyon na meron si Lazarus. Tuloy ko pa, basahin ko pa. Gusto niyang kainin ang mga tirang pagkain na nahuhulog sa mesa ng mayaman. Dinidilaan naman ng mga aso ang sugat niya. Kasi pag sa panahon natin ngayon, pag sinabing aso, cute, maganda merong aso, iba't ibang mga lahi, merong American Bulldog, sa panahon natin ngayon, merong Chihuahua, merong mga Beagle, pero nung ancient time, hindi pet ang mga aso. Sila po ay mga wild. Ang tawag sa kanila,
nung ancient time, mga scavengers sila. Ganun ang mga aso. Ang mga aso dati hindi inaalagaan. Mga aso dati, puro gala. At nung panahon ni Jesus Christ, hindi maganda ang tingin nila sa mga aso. Ang pinakamasamang mababanggit sa'yo o may tatawag sa'yo ay dog or aso. So, ang ginagawa sa kanila ng aso, dinidilaan yung kanyang mga sugat. Ganun katindi ang kalagayan ni Lazarus. Pero ito na. Hindi na ito tapos dyan. Dito na tayo sa second point natin, which is death. Verse 22, namatay ang pulubi at dinalan ng mga angel sa tabi ni Abraham. So, stop muna tayo dyan. Namatay ang pulubi, walang iba kundi si Lazarus, at dinala siya. Inescortan ng mga angels tungo saan? Sa tabi ni Abraham. Sabi sa ibang translation sa English, bosom of Abraham, sa piling ni Abraham. Doon siya dilala. At ito naman, namatay din ang mayamang lalaki at inilibing. So makita natin dito na namatay din ang mayamang lalaki. Meron isang quotation, sabi dito sa quotation na yun, death is the great equalizer. Yun naman talagang equalizer. Pantayin na sila. Kasi ang may yaman na mahirap, mamamatay din naman. Pero magkaiba sa life after death, sa buhay yung buhay pagkatapos ng buhay na ito. Hindi pantay yun. May pupunta sa langit, may pupunta sa impyerno. At makikita natin dito sa ating araw. So tuloy po tayo. Namatay ang pulubi at dinala sa bosom of Abraham, or dinala mga angel sa tabi ni Abraham. Namatay din ang mayamang lalaki at nililibing. Sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno, tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazarus sa tabi nito. So, isa lang po natin. Makikita natin dito na para silang namatay. Si Lazarus walang binanggit na nilibing man siya o hindi. Mali natin, baka sinako lang, tinapong saan. Kasi nga mahirap siya. Pero itong mayaman, inilibing. Pero, eto na. Nag-iba na ang senaryo. Dahil sabi sa verse 23, sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno, so ang mayamang lalaki, napunta saan? Sa impyerno. Si Lazarus, ano punta? Sa piling ni Abraham. At si Abraham, ang kanilang kung merong mang tao na tinitingala ang mga Hudyo, wala nang ihigit kay Abraham. Kaya ang tawag kay Abraham, father of faith. So, si Lazarus ay nasa piling ni Abraham. At ang mayamang lalaki ay sa Hades or sa impyerno. At ito ang sitwasyon ng mayamang lalaki sa impyerno. Maraming beses, kapag sinashare mo ang hell, tatawanan ka. Hindi siniseryoso. Pero mga kapatid, dapat nating seryosohin ang impyerno. Dahil totoo merong impyerno. Dahil si Jesus Christ, ilang beses niyan tinuturo sa New Testament ang hell. Kaya napakahalaga po na malaman natin kung anong meron sa impyerno. Para magkaroon tayo ng eagerness na i-share ang gospel ni Christ. At sa pagpapatuloy natin, makikita natin yung sitwasyon ng mayaman doon sa impyerno. By the way, ang main character dito hindi si Lazarus.
Ang main character dito, walang iba kundi ang mayaman. Kasi gusto ipakita ni Jesus Christ kung anong meron doon sa impyerno. Sa gitna ng paghihirap ng mayamang lalaki sa impyerno merong paghihirap, merong pain. Bibigyan ka, meron kang pakiramdam doon. Hindi pag namatay ka na, wala nang tulog ka na, forever tulog. Soul sleep, walang ganun. Pag namatay ka, dalawang pwede pupuntahan, langit or impyerno. Kapag wala kang pananampalataya, impyerno ka. Kapag may pananampalataya, sa langit ka. At itong mayayamang lalaki to, walang pananampalataya. At saan siya napunta? Sa impyerno. At ano yung nararanasan niya sa impyerno? May sakit, may bighati, may hirap. At hindi lang basta paghihirap. Tuloy po natin. Tumingala siya at nakita niya si Abraham sa malayo. So, ibig sabihin, nakilala niya si Abraham. Sabi kasi na iba, pag namatay ka, pag napunta sa impyerno, wala ka ng alaala. No, hindi. Merong alaala. Kasi, nakita niya si Abraham at si Lazarus. Na-identify niya si Lazarus na yung, kasi, di ba, alam natin, sabi dito sa talata, si Lazarus, araw-araw nandun sa gate niya. So, nakilala niya si Lazarus, nakasama mismo ni Abraham. Sa tabi mismo ni Abraham. At itong ginawa ng mayamang lalaki. Verse 24. Sumigaw siya, Tatay Abraham, maawa po kayo sa akin. Sumingi siya ng awa kay Abraham. Bakit? Siyempre, sa sitwasyon niya, sa sobrang hirap na dinadanas niya doon sa impyerno. Utusan po ninyo, ito yung unang request niya, utusan po ninyo si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya. So, nakita natin dito, during the life ng mayaman doon sa dito sa earth, syempre alam niya na mas mataas siya yung kalagayan niya dahil nga siya ay mayaman, mas mataas yung kanyang posisyon kaysa kay Lazaro, kaya ganun na lang utusan niya. Pero nyo, nandun na siya sa impyerno, ang tingin niya pa rin kay Lazarus mas yung supremacy niya kay Lazarus, tingin niya mas same pa din. No, hindi. Nasa impyerno siya, utusan niya pa rin. Feeling niya pa rin, bossing siya, nasa impyerno siya. So, makita na dito, utusan niyo po si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng daliri niya. At basain ang dila ko kasi hirap na ako dito sa apoy. Mga kapatid, ang request ng mayaman, hindi isang basong tubig. Hindi isang pitchel na tubig. Kahit man lang isawsaw niya yung dulo ng daliri niya at ipatak sa dila ng mayaman. Ayun ang request ng mayaman kay Lazarus, para maginawaan siya sa hirap, sa init ng apoy. Alam natin na ito ay spiritual fire, hindi ito literal na apoy. Pero pinapakita lang ng mga symbol sa parable na ito yung hirap na meron doon sa impyerno. At grabe yung hirap na meron doon sa impyerno. Grabing pagdurusa ang meron doon sa impyerno. Pero, verse 25, sinabi ni Abraham, anak, naalala pa nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mabubuting bagay at masama naman ang tinanggap ni Lazarus. Pero ngayon, nag-i-enjoy siya dito habang ikaw naman ay nagdudusa. So, makikita na dito na wala nang hope for repentance. Kapag nandun ka na sa hell, wala nang labasan. Wala nang hope na makapag-repent. Ang tanging pag-asa ng isang tao na makapag-repent dito sa lupa, dito sa buhay natin sa lupa. Hindi, kapag nasa hell ka na, hindi ka na pwedeng mag-repent.
Kaya ang hope natin for repentance, dito lang sa lupa. Kaya habang nabuhay ka pa, mag-repent ka na sa mga kasalanan mo at manalig kay Jesus Cristo para makiiwas ka sa impyerno. Sabi dito, verse 25, pero sinabi ni Abraham, anak, naalala mo ba nung buhay ka pa? Tumanggap ka ng mabubuting bagay at masama naman ang tinanggap ni Lazaro. Pero ngayon, nag-i-enjoy siya dito. Habang ikaw naman ay nagdurusa. So makita natin diba yung contrast? Una, yung mayaman yung magginawa. Ngayon naman, si Lazaro yung magginawa. At ang nagdurusa naman, yung mayaman. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. So, hindi makakatawid ang mga nandito at hindi makakatawid ang mga nandiyan. So makita nandito, wala nang hope or repentance at the same time, wala nang chance na masave. Hindi ka na, pag nasa impyerno ka na, doon ka na. Forever ka na doon. At hindi lang forever. Walang hanggan ka na nandun ka. Nandun ka hindi for 3 years, 5 years, 10 years, hindi. 30 years, 50 years, 100 years, 1,000 years. Kundi forever ka na nandun. Eternal ka na nandun. Wala nang labasan. Yung paghihirap na mararanasan mo sa impyerno, hindi habang buhay. Kasi wala nang eternal ka na dun. Wala nang labasan, hindi ka na pwedeng umalis sa kinalalagyan mo doon sa impyerno. At wala nang chance na ikaw ay maligtas. Tanging chance na maligtas ang sa tao dito lang sa lupa. Kapag namatay ka, wala na. Verse 27, sinabi naman ng mayamang lalaki, kung ganun po, please, Tatay Abraham, papuntahin niyo po si Lazaro sa bahay ng tatay ko. So, ito yung second request niya. Gawin niyo. Hindi na pagbigyan yung unang request. Ngayon, second request. Ano yung second request niya? Papuntahin niyo po si Lazaro sa bahay ng tatay ko. Bakit kaya? Bakit kaya papuntahin? At makikita na dito sa dito, verse 28, para ma-warningan niya ang 5 kong kapatid na lalaki nang hindi rin sila mapunta sa lugar ng pagdurusang ito. Siguro, kung merong mang kabutihan o moral lesson na makikita natin sa mayamang lalaki na napunta sa impyerno, walang iba kundi ito. Kasi ayaw niya na yung kanyang mga kapatid maranasan din yung hirap na dinadanas niya doon sa impyerno. Bakit? Bakit kaya? Kasi alam niya yung mga kapatid niya, ganun din yung pamumuhay na meron siya eh. Kaya gusto niya papuntahin doon si Lazarus para ma-warningan yung kanyang mga kapatid. Na totoo merong impyerno na hindi dapat baliwalain. Ang katotohanan patungkol sa impyerno na hindi biro ang impyerno dahil totoo ang impyerno. At kapag nasa impyerno ka na, sobrang hirap ng pagdurusa na meron doon. At wala nang chance na maligtas ang tao doon sa impyerno. Kaya ang request niya, ayaw niya mapahamak yung kanyang pamilya. Sana may ganun, sana sa natutunan natin sa mga nakita natin, pati dapat warningan din natin yung ating mahal sa buhay. Sa ganun, hindi rin mapunta sa impyerno. Tuloy po natin. Pagbibigyan kaya ni Abraham ang kanyang request? Ano sabi ni Abraham? Papuntahin niya kaya si Lazarus? Verse 29, sumagot si Abraham, nasa kanila ang kautusan ni Moses at teachings ng mga prophets. Yun ang pakinggan nila. So sabi ni Abraham na
hindi na papapuntahin si Lazarus. Dahil nasa kanila na yung teaching ni Moses at yung mga prophets, nandun na sa kanila yung law. At yung katuruan ng mga prophets. Walang iba in our time, walang iba kundi ito ay yung scriptures. Nasa salita ng Diyos. Sapat na yun. Pero ito sabi ng mayaman. Verse 30. Sinabi ng mayaman, hindi po sapat ang mga yun. So, makita natin yung clamor ng rich man. Sabi niya na ang scripture ay hindi sapat. At ito yung dahilan niya. Pero kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang ang mga kasalanan nila. Mga kapatid, makikita natin dito, yung statement niya ay hindi totoo. Hindi totoo ang statement niya. Kasi sabi niya doon, kung merong patay na muling nabubuhay at mangungusap sa kanila, maniniwala at tatalikod sa kasalanan yung kanyang mga kapatid. Pero sa katotohanan, hindi po totoo yun. Alam niyo bakit? Sino ba ang patay na muling nabuhay sa Biblia? May iba, di ba, si Christ? Muli siyang nabuhay sa mga patay. Naniwala ba ang mga Hudyo? Hindi. At merong isang karakter sa Bible na muling binuhay ni Christ. At sino yun? Kapangalan ng karakter sa inaral natin yung si Lazarus. Pero nabuhay si Lazarus. Mas umigting pa ngayon. Kagustuhan nila na mapatay si Lazarus at si Christ. Kaya hindi po pwedeng dahilan yun. Na kailangan may mabuhay na patay tapos sabihin na totoo may impyerno. Sumagot si Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses at sa mga prophet, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa sa mga patay. Mga kapatid, kahit merong patay na muling nabuhay, pero kung hindi sila naniniwala sa Biblia, wala pa rin kaligtasan sa kanila. Kaya mga kapatid, anong gusto sa ating ituro ni Christ sa parable na ito? Ang gusto sa ating ituro ni Christ sa parable na ito ay ma-warningan tayo. Patungkol saan? Sa devastating ng katotohanan ng hell. Kaya mga kapatid, maniwala dapat tayo kay Kristo at sa Scripture, sa salita niya. Maniwala tayo na sapat na ang Scripture. Sabihin na iba, kailangan may magpatunay na namatay na muling nabuhay. Hindi patunay na may mabuhay, na kapag may nabuhay sa mga patay ay lahat ng tao maniniwala. Si Christ nga, hindi naman lahat naniwala. May maniniwala pero hindi lahat. Pero anong higit na makakapagligtas sa tao? Walang iba kundi ang Scripture. Ano ba ang sinasabi ng Scripture? Manampalataya kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, I hope na nagkaroon tayo ng eagerness na ma-share ang gospel sa ibang tao. Pero bago natin ma-share ang gospel, dapat siguraduhin natin na tayo ay may kaligtasan din. Kasi kung ikaw, magbabahagi ka ng salvation, pero hindi ka naman saved. Alam na natin na we cannot give what we don't have. Kung anong wala ka, hindi mo kaya ibigay, wala ka. Kaya bago tayo maghayag ng salita ng Diyos, una, siguraduhin natin na tayo iligtas. Totoo yung ating pananampalataya. Kung totoo yung ating pananampalataya, mga kapatid, ibahagi natin sa iba ang mabuting balita ni Kristo. Na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Namatay siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At kung sino mang manampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
At ang tanging makapagligtas sa atin, pananampalataya lamang, hindi mabuting gawa. Yun ang ibahagi natin sa mga tao, na ang taong makasalanan, kailangan niya ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas natin sa ating kasalanan, walang iba kundi si Jesus Christ. Yun ang ibahagi natin sa iba. Dahil ayaw natin, sabi ng mayaman, request niya, second request niya, napuntahin niyo po si Lazaro. Kasi may mga kapatid ako na wala pang pananampalataya, na makasalanan, na namumuhay sa kasalanan. Mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay, na wala pang pagkakilala, mga kapatid, ito yung tamang panahon na ibahagi natin sa kanila ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Tayo po yung manalangin namin, dakilan Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Dalahin ko po sa mga nakikinig ngayon, dalahin ko na ang iyong Santong Espiritu mangusap sa kanila, magkaroon po sila ng eagerness na may ibahagi ang iyong mabuting balita, at mawarningan nila, Panginoon, yung mga mahal nila sa buhay na totoong merong impyerno. At ang tanging kaligtasan namin ay ikaw lamang sa magitan ng pananampalataya. Sa Pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yan po. Bless po.